Ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Pagbigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Hindi ako naniniwala na si Sara Duterte ay anti-political dynasty rather. Hindi ho, kasi nakinabang ho sila dyan ng halos 30 taon sa Davao City. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang political dynasty sa Davao. Yung political dynasty ng mga Duterte, nagbunga ng napakaraming katiwalian sa Davao City. Alam nyo mga kababayan, si Sara Duterte ay kilala bilang isang babae na wala sa ulirat. At kadalasan mga babayan, sa kanya pong kayabangan at pagiging sabaw, may mga nasasabi siya na talagang damaging sa reputasyon niya. At mga babayan, ito yung mga inaabangan kong moments kasi ito yung mga moments na very natural sa kanya. Natural na natural talaga sa kanya. At nagtataka ako, bakit out of the many things na sasabihin mo, ito yung pinili mo eh. Ito yung pinili mo sa lahat. Oo. Sabi niya, nung siya ini-interview, gusto niya daw tanggalin yung anti-political dynasty. Panoorin natin yung sinabi niya. Proud na proud pa siya eh. Sobrang proud pa niya guys. Hindi ko naiintindihan. Bakit? Ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. How can you feel pride? Saan ka humugot ng kapal ng mukha para sabihin yun? Alam nyo mga kababayan, ang political dynasty kasi sa Pilipinas, although si PBBM, sinasabi din naman yan, sinasabi ni PBBM, walang masama sa political dynasty. As long as nagsuserve ng maayos, etc., hindi naman problema yon. Pero kasi, kahit saang anggulo mo kasi tignan, ang pangit kasi ng imahen ng political dynasty. Lalo na kung yung political dynasty nakasisira pa sa bansa. It's not something that you should be proud of. Diba? How can you find the sense of pride in something that is collectively being frowned upon by many Filipinos? Hindi lang yun it is something that is frowned upon by the Constitution itself. Yung Constitution mismo sinasabi na hindi dapat magkaroon ng political dynasty. Tapos ikaw, proud na proud ka pa. I came from a political dynasty. Wala nang mas expert pa dito maliban sa akin. Sara, hindi lang ikaw ang political dynasty sa Pilipinas. Wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Wala nang iba pang mas nakakaalam ng usapin sa political dynasty kundi siya. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte. Ha? Wait, ano yun? Ano? Akala niya cute siya? Medyo mukhang tanga ka dito, Sara. Medyo mukhang Duterte dito. Kasabay ng paghahayag ng kanyang suporta sa mga hakbang laban sa pamamayagpag ng mga magkakamag-anak sa politika. Ayon kay BP Sara, walang masama sa paglilingkod at pagseserbisyo ng iisang pamilya sa taong bayan. Gayunman, kailangan piliin ng mabuti kung sino ang susuportahan. I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first. Okay, Duterte ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka.
ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo. Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Sinabi rin ito na kung mabibigyan ng pagkakataon, siya mismo ang magsusulat ng batas para dito. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Pagbigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niyan. Siya talaga yung pinakamagaling sa political dynasty. Wow! So ikaw yung pinakamagaling sa isang bagay na kinamumuhian ng konstitusyon. Ikaw ang expert sa isang bagay na kinamumuhian ng konstitusyon. Na ipinagbawal ng konstitusyon. Ikaw ang expert doon. Tapos mga kababayan, eto kasi, kung gusto mo palang sumulat ng batas, bakit hindi ka nag-resign bilang vice-presidente tapos tumakbo kang senador? Or tumakbo ang congressman. Kasi sila yung sumusulat ng batas eh. Alam nyo mga kababayan, number one, kaipokritohan yan. Hindi ako naniniwala na si Sara Duterte ay anti-political dynasty rather. Hindi ho, kasi nakinabang ho sila dyan ng halos 30 taon sa Davao City. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang political dynasty sa Davao. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa drama ni Sara Duterte na anti-political dynasty. No, hindi. Pero alam nyo mga kababayan, alam natin kapag si Sara ay nagkiklaim na mahusay siya sa isang bagay, kabaliktaran ng katotohanan doon, hindi totoo yun. Ito yung sinasabi ko kanina mga kababayan na kinamumuhian uho ng mga Pilipino ang political dynasties. Kasi ang pananaw ho natin sa political dynasty, isa ito sa mga bagay na sumisira sa bansa. So para sabihin mo na ikaw ay expert sa political dynasty, di ibig sabihin expert ka sa paninira ng bansa. For example, yung political dynasty ng mga Duterte, na si Rodrigo Duterte yung mayor, tapos vice mayor niya si Sara, tapos for some reason yung anak nila either konsehal or whatever, nagbunga ng napakaraming katiwalian sa Davao City. For example, yung bank account nila, joint account is between Duterte and VP Sara Duterte. Those are the bank records that are in our custody, sabi ni Trillanes. Just like what I anticipated earlier that he's been saying he's willing to sign a waiver, at the same time, it's always a bluff. Naalala niyo yan, yung bank accounts na umabot ng 2 billion daw yung tumawid na pera. Yung bank accounts na galing sa mga drug lords, yung deposit. At dito po, mga kababayan, si Rodrigo Duterte, umamin sa kanyang sariling katiwalian. Gordon recalls Duterte admission of sin. Marami akong ninakaw pero naubos na. Ito ang sinabi ng presidente doon, sabi ni Dig Gordon. On June 28, 2017, sabi doon ni Digong, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Marami din ako ninakaw pero naubos na. Trilyon-trilyon yung ninakaw mo eh. Ubos na. Di ganun yun. Baka nga binabayaran pa rin siya hanggang ngayon ng China eh. Or baka ngayon yung mga anak na binabayaran. Di ba? We don't know. Ano ngayon na epekto niyan sa political dynasty? O sino ba yung anak niya? Plunder charges eyed in OVP DepEd handling of confidential funds. So yung korupsyon ng tatay, ginagawa din pala ng anak. Magkano ang ninakaw? Or unaccounted amount? ACOP noted that the OVP, SDO, Gina Acosta encashed 125 million pesos per quarter from late 2022 to 2023, while SDO Fajarda encashed 37.5 million for quarters at the DepEd. Laki niyan. And threshold ng plunder is 50 million. Pag ang kinorap mo lampas 50 million, pasok ka na sa plunder. Ikaw talaga pinakamagaling sa political dynasty, obviously. Pamilya nyo is the example of a bad, corrupt, morally depraved political dynasty.